Magandang araw at isa na namang special edition ng ating podcast, ang Sama-Sama Tayo Kabalikat. Ako si Kabalikat Vic. At ako naman po si Kabalikat Shelon. Magandang araw din po sa inyong lahat. Special ang ating edition ngayon dahil tayo napaunlakan dito sa headquarters ng Special Action Force sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa, Laguna. Okay. So pumunta tayo dun sa a more personal discussion. Okay. Si ma'am, napansin ko kanina, si ma'am no, ay pregnant. Yes, ma'am. Oo, you're pregnant. So ito yung gusto ko lang malaman din, ano, kasama sa pagpasok natin sa utak ng isang SAF trooper, di ba? Now that you're, this will be your second child, I understand. Yes, ma'am. Opo. So ano plano po natin ngayon? Magdadalawa na yung anak ko, and gaano po ba ka-demanding ang trabaho ng isang SAF trooper, ganyan na magkakaroon ka na po ng dalawang anak? Sa akin, ma'am, sa trabaho, ang una kasi dyan, ma'am, kailangan mo i-adapt kung ano yung, kasi sa office kami, ma'am, eh. May kanya-kanya yung shop. And kung sa pag-ano, ma'am, dahil siyempre may worries, ma'am, palang ngalawang anak, baby na. For me, i-continue ko pa rin, ma'am, kung ano yung naumpisan ko dito sa unit na to. Why? Kasi nandun yung safety and security ng family. Yeah. Yung pag, wala man ako sa bahay, kasi yung anak ko ma'am is nasa province. Wala man ako sa bahay. Pero, yung kampante yung sarili ko na secured yung anak ko. Tapos, yung syempre yung safety din niya. Then, panganak ko ma'am, paglabas ni baby, syempre may naman kami, may tatlong, yes, may maternity leave naman kami na makakapagpahinga. Pero continue pa rin mga ano doon eh, kahit nasa bahay ka, then may sarili ka ng shop, anytime man pwede kang tawagan. Yes. On call ka lang naman. Kasi, though nasa bahay ka, kailangan ka ng unit. Yes. Kailangan ka ng tao. Maski naman sa mga pangkaraniwang trabaho ko, ganun. Yes, ma'am. Kahit nakalib ka, kung kailangan ka. Si Ma'am Mary Chris, if I may ask po, may asawa na po ba kayo or dalaga pa po? May asawa po. Dalawa na po yung ano. Dalawa na rin ang anak mo. Dalawa. Mga kasing dalaga, ma'am. Kala ko dalawa. Oo, parang baby face si Ma'am. Yes. Oo. Ilang taon na po yung anak ninyo, Ma'am, if I may ask? Magti 3 years old na po yung panganay ko. Tapos yung bunso ko is 6 months. Kasama niyo po sa bahay? Yes. Okay. Pero umuwi po kayo everyday? Yes po. Okay. Bikutan po. Bikutan lang naman. Pero alayo, tama ba? O kasi lang na tayo eh. Oo, so medyo malayo. Tayo pa rin magkalapit. Sabihin ko sana lapit eh. Kasi taga-Materos po ako. So magkalapit lang. Pero ganun din po, may challenge po ba? Yung inyong pagiging ina? Yes po. Siyempre, everyday, kailangan may... Siyempre, bilang ako sa SAF, yung may iwan ko dun na mag-aalaga sa anak ko po. Tapos ako habang... while I'm working po dito sa Laguna, yun po, iisipin ko yung kung ano yung nangyayari sa baby ko doon, sa ano ko po, ganun po. Parang, ang hirap po na pagsabay yung ganun po. Kasi, hindi mo nasabi yung mga possible na pwede mangyari. Especially kapag medyo lumalaki na yung mga anak ninyo. Kasi ako, syempre, obviously, nanay na ako, and adult na rin yung mga anak ko. In fact, may mga asawa na sila. But nadaanan ko na yung pagpapalaki ng anak. Habang nakakaedad yan, mga demands sa school, na kailangan nandun ng parents, di ba? Yan talaga, sobrang hirap yan talaga. But kung nalagpasan po ng iba, bakit hindi nyo naman nalagpasan, di ba? Kaya. We find ways. Oo. Talagang ano lang. Video po ako. Video find ways. Nag-promote ko na tayo ng bangko, di ba? So, may asawa ka na? Married. Married. May anak ka na rin ba po? Dalawa. Sir Ramil, ikaw? Married din. Dalawa rin. Single. Okay. So, ano pang reason na? Chika pa eh. Ito na nga. Reason, bakit? Ito na nga. Gusto niyo po bang i-share sa amin? O secret na lang po? Personal po. Pero ano po, more on focus po kasi muna sa... Pero looking naman kayo? Yes po. Ang bilis ang sagot ni Sir, yes, looking. Matchmaker po ako, baka gusto mo magpalit sa akin. Anyway, sige sir, makakatahanap ka rin ang para sa'yo.
Diba? Lahat naman tayo, sabi nga, may kanya-kanya nakatakda. Yes. Maring hindi pa lang nagkakasalubong ng yung landas. Wow. Baka bumibili ko sa labas. Ayan. Pero bakit po namin nabanggit ang pamilya? Kasi ang bottom line po nito, sa lahat naman ng ginagawa natin sa buhay, kahit anong klaseng trabaho po yan ay para sa pamilya naman. Yes, Diba? yes. And ang kaibahan lang po ng trabaho ninyo sa trabaho ng pangkaraniwang tao is, again, babalik po ako dun sa point na pag lumabas kayo ng bahay, hindi nyo alam kung makakabalik pa kayo. Yes. Tama po ba ako? Yes. Yan. And I guess, sa lahat ng pinagdaanan po ninyo, alam na alam niyo po yan. Tanggap na tanggap niyo po yan, di ba? Na yan kasama po yan sa trabaho ninyo. That is why, napaka-importante na ang pamilya po ninyo ay secure. Kasi minsan sumasagot, kaya po din nung kanina kay Sir Ramil ano yung pumapasok sa isip mo pag nandun ka na sa operations mismo? Kasi kung ako yun, una kong iisip, oh my God, paano yung mga ano ko? May arte pa yun, oh my God! Paano yung mga anak ko? Di ba? Paano yung asawa ko kung may mangyari sa akin? Di ba? May ganun ba, kabalikan Chelo, Sir, pero sa inyo po experience na, saan pumapasok yung pamilya pag nasa operations ka na? Do you set that aside muna at focus sa trabaho? Or talagang pag nasa bakbakan, maaalala mo na kailangan mabuhay ako. Kailangan makalabas akong buhay at makauwi. Sir Ramil, ikaw, naiisip mo ba yun? Oh, actually, ano yun eh. Yun yung isa din sa kasama din sa training namin. Pag pupunta ka sa isang operation, ganda kayo ng operation, set aside nyo muna yung family. Kasi pag inano mo yung family mo, lagi mawawala ka sa focus. Yes. Hindi nyo matatapos isang mission nyo ng maayos. So pag may ganun na instances, ang ginagawa namin, ng CEO namin, sineseparate na lang, tapos pagtana lang namin para mindset. kasi hindi naman natatapos yung operation eh. Pag nasa Mindanao ka, ang dami nga. So, yun nga, ginagawa ko, separate na naman si family. Family, nandiyan lang yan. Isipin mo na yung trabaho mo. Pag natapos mo si trabaho, tawagan mo si family. Sabi mo, okay ka na. Okay lang kayo, gano'n. Pero hindi mo sabihin na may operation kayo para lalong hindi sila mag-alala. Kasi mas mahirap yun no? Pagka nag-aalala sila, mas makakarating sa iyo yan, ano? Isa pang makakapagpadagdag ng focus mo sa trabaho ninyo habang kayo nasa operation is yung security. Alam niyo secured yung pamilya ninyo, no? And dito po pumapasok yung tayo, PSMBFI, no? Ito actually yun kung hindi pa po nalalaman ng lahat, ang PSMBFI po ay tinatagyan ng isang general back in 1997 nung bitawan po ng GSIS ang mga polis for obvious reasons. Po. During that time, inisip talaga ni General Dumondon. It was General Dumondon. It was, yes, kasama si General Dumondon. At that time, Chief PNP General Ricaredo Sarmiento, who was also naging director din po ba, di ba, ng SAP? Si General Ricaredo Sarmiento. Yes, nag-alala sila na, teka muna, wala nang protection, financial protection ang mga police. Paano na? Ano na mangyayari? That's why they decided to create Public Safety Mutual Benefit Fund Incorporated. So ito po talaga yung purpose. Kaya po ang mga produkto po ng PSMBFI ay tailored fit sa mga katulad po ninyo na naglilingkod sa bayan, na ang buhay ay nakalaan sa bayan. Kasi nga, may mga pamilya kayo di ba? Hindi pwedeng, bahala na bukas, di ba? Kung baga kung makakauwi pa ako. Importante na secure yung pamilya ninyo. Diyan kung pumapasok ang PSMBFI. And I guess si Sir Romel, na-i-guess na rin natin siya last year, no? Tama po ba, Sir Romel? And si Ma'am also na-i-guess na rin natin. I remember si Sir Romel, may binanggit siya dati na siya mismo ay naka-experience na ng assistance ng PSMBFI when you were wounded back in Mindanao, di po ba? So, nakatanggap siya ng wounded in action benefit. Tama po ba, Sir Romel? Yes, oo. So, ayan, kasama po yan sa mga tailored fit products ng PSMBFI, yung killed in action, wounded in action, at marami pang living benefits. Kasi nga po, importante talaga na
ang pamilya natin ay parating secure. And sabi nga natin kanina, kung gusto natin maging focus sa trabaho, hindi natin sila isipin lang natin, whatever happens to me, Lord, bahala ka na. Whatever happens to me, alam ko na secure ang aking family. Yes. Oo. Napag-usapan natin yung kahalagahan ng pagiging sub-trooper, yung kanilang function, yung kanilang ginagawa para sa bayan, what makes them the elite force. Yes. Pero at the end of the day, uuwi siya sa pamilya nila eh. Correct. Diba? Kumbaga when you take off your uniform, then you become ordinary person, you become family, Isa ka ng tatay, isa ka ng anak, isa ka ng kapatid. Isa ka ng kapatid, di ba? And ano ba yung purpose ng pagtatrabaho natin? Kahit anumang trabaho yan, di ba? Di ba para sa pamilya? Yes. Di ba? And yun nga yung sinasabi namin kanina, kinikwento namin sa ating mga pinagpipitagan ng guest ngayon, na talagang ang PSMBFI, ito yung rason the very reason why PSMBFI is existing is because we know that for every public safety practitioner, for every military person, behind them, pamilya. May pamilya. May pamilya na nakaasa sa kanila. May naghihintay. May naghihintay na sa umuwi kanila. ka. Yes. Na safe, umuwi ka ng buhay. Yes. At nagdarasan habang kayo ay nasa operations. Sabi nga ni Sir, hindi ko sinasabi sa pamilya ko na may operations kami. But alam ng pamilya mo yan. Yes. And every day they pray for your safety. Correct. At pag alam nila na, successful ng operations, sila yung unang-unang masaya. Not because of the operations per se, but because alam nila na uuwi yung kanilang padre di pamilya. Yes, and nakwento nga rin ni Sir Ramil kanina na kapag sila'y nasa operation, focus sila. Focus, hindi nila dapat isipin ang pamilya nila. Kasi baka mawala sila sa ano bang tawag sa ganon? Yung concentration ba? Diba? Baka yung mayroon silang kailangan gawin, i-deliver dun sa operation, medyo magulo ang utak nila kung iisipin nila yung pamilya nila. Kaya sinasabi nga namin sa kanina, exactly why PSMBFI is here. To gain your focus on your task, on your job as a staff trooper, kasi alam niyo na whatever happens, ang inyong pamilya ay secured kung kayo ay PSMBFI member. Tama ba ako yung kabalikan? Oo, tama kayo, kabalikan Cielo. No? Yes. Kaya tayo din naman sa PSMBFI, we go out our way to different offices, bumibisita tayo, not only to explain what the benefits are, pero to engage with them, mas maintindihan natin yung pinagdadaanan nila. Alam natin kung ano pinagdadaanan nila kada operation sa araw-araw. And that is why we are here. Listening to their stories, inspiring na. Yes. Yun eh. At saka, kami, Mari nakukulitan na kayo, for every podcast, sinasabi lagi namin, ano ba yung mga benepisyo nyo? Ito yung mga benefits ng being a PSMBFI member. Meron kang, yung bukod sa, of course, coverage ng life insurance na makukuha ng iyong pamilya. Kung, in the event of, for any eventuality na mangyayari, unfortunate event, makukuha ng family mo. Meron kang living benefits also, di ba? More than that, PSMBFI has a mission. And kaya kami nandito ngayon para ipaalam sa inyo yung purpose ng PSMBFI, not just to sell PSMBFI to all public safety practitioners, pero dito sa Pilipinas kasi until now actually kabalikat week yan yung talagang panalangin ko for the Philippines, for the Filipinos to be very well accepting of what life insurance is and what it can do to you. Kasi di ba sa ibang bansa nga, mamatayan pa sila Di ba? Tama ba ako for life insurance? Pero dito sa atin, parang, especially back in the days, ang mga ano natin, lolo-lola, mga hindi naniniwala yan sa life insurance, ako nga even my late parents, talagang lumaki kami ng siguro isa lang, di ba? Pero hindi siya talaga ganun katutok yung mga matatanda natin nun sa life insurance. Pero ngayon, napakahalaga. Especially that napansin nyo ba, ang mga, kailangan natin pag-usapan to, ang mga namamatay ngayon pabata ng pabata. Kita nyo ba? Minsan magugulat na lang kayo, 30 years old, 25 years old, ang lakas-lakas ng katawan, biglang bukas makalawa, wala na. And ito yung mga tao na, bata pa ako, hindi ko kailangan ng life insurance, di ba ako mamamatay.
pero may ibang plano si Lord. Diba? Bigla kang kinuha. Diba? So, paano na yung naiwan mo? Alam mo mga kabalik at siyelo, no? Ang kumbaga I don't want to put our, of course, ang ating mga top troopers on the spot, pero gusto ko sanang tanungin, matagal na rin kayong nasa PNP, and siguro una, kila ma'am, nung kami ay tumawag sa inyo, hanggang kami napaunlakan, in such a short notice, hindi ba? Last week lang kami tumawag and then after a few days, nandito na tayo. Wala pang 1 week, nandito na tayo. Gusto ko lang malaman, ma'am, aside from nagpapasalamat kami, ano po ba, ma'am, ang nagbigay sa inyo ng tiwala at kaya kami ay nagbigyan din ang PSNBFI? Ako po as a member din po ng PSNBFI, and at the same time, yung request nyo nga po ay sa amin po binaba. And na-witness po namin, kami ni Grace, na yung PSNBFI insurance po is very helpful sa aming mga tropa, whether it's Kipo or Wipo. Kasi nakita po namin na once na may mga wounded in operation or killed in operation kami mga tropa, PSNBFI po, ang bilis ng response. Tsaka ang ganda ng insurance na nakiklaim ng ating mga wounded or people, ma'am. Yun nga, ma'am, sabi nyo nga na meron tayong advance na binibigay, which is a very big help sa family ng mga tropa natin. Kaya once po na nagre-request kayo, agaran rin po namin na pinauunlakan kasi po alam po namin na beneficial po ito sa unit, sa tropa po. Kaya nga po talagang kami ay hanggat maaari talaga kahit ilang beses kami magpabalik-balik, especially sa SAF, no? Para din ma-encourage din natin yung iba pang non-members ng SAF na, magpa-member na not for anything else, but para sa kanila at para sa pamilya nila. Napakahalaga po niya. So kung meron po tayong mga manonood ngayon na nakabilang po sa ating mga Special Action Force unit po at mga SAF trooper po natin dyan na hindi pa po member ng PSNBFI, we encourage you po. Magpa-member po kayo para sa kapakanan po at sa seguridad po ng inyong pamilya. Di ba, Vic? Yes. Yan lang ang patuloy po namin ipapanalangin na dumating yung panahon na maisip po natin talaga na mahalaga ang pamilya, ang seguridad ng pamilya ko sa akin. Di ba? So yes, I'll say yes to PSNBFI. So, matanong ko din po sa inyo, no, sa ating mga male SAF troopers. Bakit pa kayo nagpatuloy ng member ng PSNBFI? I'm sure siguro may mga nagsasabi na otherwise. Pero what made you stick with us? What made you stick with PSNBFI? At member pa rin namin kayo. Sir? Actually po, member po kami PSNBFI ever since po, nung recruit pa lang po kami. Sa bikutan, and noon po nalaman ko po yung mga benefits and sa mga regarding sa mga benefits po sa tropa or whatsoever na mangyari sa amin. And as I can observe na yun nga po na sa mga tropa na wounded or kipo, PSNBFI po lagi po nandyan, and as for me, patuloy ko po na maging member kasi hindi po natin masabi ang natin, what if, huwag naman po sana. At alam ko po na may tutulong po sa pamilya ko. Yes, tsaka iba yung peace of mind no? Peace of mind na nabibigay ng meron na insured ka diba? Yes, napakalaking bagay nun no, na ka lang, chill ka lang. Kasi, di ba, alam mo na may sasalo. May sasalo sa pag-aaral ng mga anak mo eventually, di ba, sa gastusin sa bahay. Di ba? Yun naman yung importante. Sa amin nga po, ma'am, lagi namin sinasabi, we don't call it life insurance. We call it love insurance. Dahil ang pagkuha po ninyo ng membership sa PSNBFI ay isang testamento ng pagmamahal ninyo sa inyong pamilya, sa inyong mga anak. Pero kayo po, nung kayo po ay kumuha ng WIA, Wounded in Action na benefit, nahirapan po ba kayo? Sa amin?
Yung, ayun nga, isa nga po sa patunay nga ako dyan. No? Na-aksidente ako. Hindi ko na din alam na member ako ng PSMB pa eh. Nalaman ko na lang nung unang-una kasi sila yung dumating na insurance. Nagbigay din sa tropa na mga kasama ko ng bunte. Ito, okay. Galing. Doon namin na-feel na ang ganda magpa-member sa PSMB po. Kasi sila yung una na institusyon na tutulong sa'yo kahit saan ka mo sa Pilipinas nakadistin. Yes. May kabalikan siya. Si Sir naman, single pa, and siyempre iba pa ang mindset ni Sir. Baka pagbalik natin next year, Oo. ano na siya, taken na. Taken na si Sir. Ah. Iba yung mindset ni Sir eh. Kumbaga, iba din siguro ang priority, wala pang makasama ng mga Sir. Pero sa inyo Sir, ano po ba ang appreciation niyo sa PSMB? Ayun po. To tell you honestly, ma'am and sir. Ito na, honestly na. Ayan. Okay. Minsan ko pong inisip na ipa-terminate Okay. yung life insurance ko. Pero ayan po ay na-acquire ko since nung recruitment namin. Since 2020, nung napasok ko ako sa service. Yun nga po, sumagi sa isip ko na ipa-terminate yung life insurance. Yun po yung mga moment na hindi pa ako financial literate. Ngayon po kasi is medyo naging aware ako dun sa sa finances ko. Gawa po nung pinagtatakhan ko yung sarili ko na wala akong nagiging savings for myself. Kasi siguro nga po gawa nung wala akong sinusustento ang sarili kong pamilya. So more on expenses ang nangyayari. So minonitor ko rin po yung sarili ko, especially sa aking finances. Then yun nga po, nakita ko din kung gaano ka-importante na meron akong life insurance. Ultimo po nga yung health card, gusto ko nang kumuha para sa sarili ko, para sa family ko. Yes. Kasi kung ano ko rin po siya, the way na pinag-aaralan ko po yung finances. Kung hindi po ako mag-save para sa sarili ko, hindi po ako mag-save para sa parents ko or kung sino mang buhay pa sa family ko, mahihirapan po sila eh. Totoo yan. Ngayon po yung PSMBFI po, nakita ko din yung mga benefits na binibigay po ninyo is yun nga po din yung action na ginagawa ninyo every time po na nagbibigay po kayo ng inyong mga ng mga benefits ng mga members is kino-comment ko po kung paano po kayo mag-response dun sa mga personnel. Salamat naman, Sir Mark. At baka lang makalimutan natin, no, kasama po sa beneficial living benefits ng isang PSMBFI member ay pwede kayong mag-avail ng aming loan facilities. Especially na nagkaroon po tayo ng calamity, na kalamidad po tayo. So may calamity loan tayo. So any PSMBFI member po ay pwede pong mag-avail ng ating loan facilities. Pwede pong part po yan. So pwede po kayo mag-apply for loan kung kakailanganin nyo po ng biglaan, emergency, panggastos. Sandali lang po yan. Kasi hindi mo maiiwasan na may pangangailangan din talaga. Yes, oo. Isa tulad ang kakapukin ka sa budget. Yes, oo. So, aside from, of course, the living benefits, the insurance benefits, meron tayong binibigay na pribileyo na makapag-avail ng ating credit facilities. Ito naman para sa ikagaganda rin naman ng buhay nila, ng kanilang pamilya, because alam natin na pag ang ating mga member ay nag-avail ng ating credit facilities, hindi po ito good use. Hindi naman ito nilulustay. Ito yung tinatabi at talaga may pinaggagamitan. Ayan. Yun. Sige. Okay, so para po dun sa ating mga staff trooper, no, na hindi pa po members ng PSMBFI, kung gusto niyo pong malaman, no, ano-ano ba talaga lahat ng benepisyo, living benefits, and the other benefits po ng PSMBFI, punta lang po kayo sa aming website, no? That's www.psmbfi.com.ph, and of course yung aming official FB page, no? Yes. Ng PSMBFI, kasi sa araw-araw po talaga nilalagay po namin lahat ng information, no? Pinopost po namin yan. May Viber din po kami, Viber group, meron din po kaming Viber page, and then meron din tayong Instagram page. Yes, No? aside from that, we also have the YouTube page, yung Kabalikan TV, kung Yes. saan ang ating interview, ating mga podcast ay naroon, and definitely isi-share din natin ito sa ating mga social media platform. Yes.
So napakaganda ng naging discussion natin na kabalikat Vic, no? And talagang, again, isa na namang makabuluhang discussion ito at I really hope yung mga nanonood sa atin ngayon, even the general public, kaya nakita nila yung kahalagahan ng pagiging isang SAF trooper. So siguro bago tayo maghiwa-hiwalay, tinalaman natin ng kahit konting mensahe ang bawat isa sa kanila. Probably para sa mga kasama nila, na kapwa nila PSMBFI members, sa lahat ng public safety agencies, and dun sa mga SAF trooper po na hindi pa rin miyembro hanggang ngayon. So umpisa natin kay Sir. Sabi ko lang po, I would like to take this opportunity na encourage po yung other SAF or PNP members to, if you are, you want to be secured, be a member of the PSMBFI. I would like to also take this opportunity po sa regarding po sa recruitment, kasi dahil po katanong sa recruitment po ng SAF. Okay. You may visit our official Facebook page at SAF Recruitment Official para po sa updates po regarding sa recruitment. Ayan. Sige. Salamat po, Sir. Sir Amian. Yes po, ako po bilang miyembro, patunay na po na miyembro ng PSMBFI, nikaya ko po ang bawat isa ng SAF, PNP SAF at other unit. At syempre nga, doon sa sinabi ni Sir Mangubat na lalo sa mga papasok sa serbisyo, mga kababata namin na gusto pumasok sa serbisyo, magpamiyembro na sa PSMBFI at sigurado ang ating future ay secure. Secure ang ating future. Sabi nga ni secure ang future. So, wag na kayong magdalawang isip, kasi ako isa sa patunay na ang PSMBFI naandyan, laging naandyan para tulungan tayo. Thank you, Sir Ramil. Miss Mary Grace? Bilang member po ng PSMBFI, I encourage po everyone na hindi pa po member na magpa-member na po kayo. Kasi hindi po kayo magsisisi sa mga benefits na pwedeng ma-i-offer sa inyo ng PSMBFI. Thank you. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. As a proud member of PSMBFI, we encourage you po, lalong-lalo na yung mga SAF trooper natin na hindi pa po member, na magpa-member po sa PSMBFI. Para po less worries din po kayo. Time will come, makikita nyo po kung ano yung benefits ng PSMBFI, and kapag may mga queries po kayo regarding sa kanila, anytime po, pwede po kayong lumapit sa amin sa office, sa Moral and Welfare Section ng ARMD. At anytime po, i-approach po namin, i-accommodate po namin kayo, i-explain namin sa inyo kung ano po ang meron sa PSMBFI na malaking tulong para sa atin. That's all po. Thank you. And of course, Sir Mark? Yes po. Sa 5 pagkakataon, pang-5 na po ako eh. So, summarize mo, Opo. sir. Sa pang-5 pagkakataon po, muli po, ini-encourage ko po kayo para po sa mga non-member na personnel ng Special Action Force or other units na hindi pa po miyembro ng PSMBFI is mag-member po kayo. And kung may mga katanungan po kayo, especially dito sa unit namin sa Special Action Force, sa ating mga troopers, pwede kayong mag-direct sa ating mga personnel sa MWS if ang query nyo is about PSMBFI. And for those members na kagaya kong minsan nag-isip na ipa-terminate ang PSMBFI, so I'm telling you, Sir Ma'am, na huwag nyo pong ipa-terminate yung PSMBFI ninyo, kasi para po yan sa inyo, para po yan sa family ninyo, for your security po yan in the near future. Sa kahit anong pong incident or hindi natin inaasahan na mangyari sa buhay. So yun lamang po, ma'am, sir. Thank you po. Ayan, maraming salamat, Sir Mark, at sa ating iba pang guest, makabuluhan talaga itong araw na ito, at talaga nagpapasalamat kami sa ating mga guests sa pagdadaan po ninyo ng oras. Alam ko po na busy po kayo lahat, pero you took the time to be with us and share with us your insights and your precious time po, at para magawa po natin ang podcast na ito. Vic,
Are you happy? Yes, very happy, no? Talagang Yeah. ano natin, mas naintindihan natin ang buhay ng isang sa Yes, trooper. yes. And at the same time, naintindihan natin ang buhay nila sa Yes. pribadong buhay ng ating mga members. Yes. And tama-tama, I would also like to take this opportunity to remind also our members na mag-update kayo ng inyong beneficiary. Importante yan. So, yung mga nag-fill up nung kayo ay recruit, single pa, you can update, no? Please update. You can visit any of our PSMBFI offices para ma-update naman sino po ang mga dependents ninyo. Actually, Vic, kahit hindi na sila pumunta sa sa mga regional offices, we already have the PSMBFI Membership Information Management System or PMIMS. Para dun sa mga hindi pa po nakakapag-register dun sa aming PMIMS, ito po ay members portal. So kung gusto niyo pong mag-update ng inyong beneficiaries or i-update yung information po ninyo at i-check niyo po ano po yung inyong mga benefits na nakalaan para sa inyo, mag-register lang po kayo dyan sa PMIMS. Ilalagay po namin dito sa screen yung ating link ng ating PMIMS po. Ayan, so muli po maraming salamat sa ating mga tagapakinig, tagapanood ng podcast na ito at muli nagpapasalamat po kami sa Special Action Force dito sa Fort Santo Domingo. Tama ba ako? Fort Santo Domingo, Santa Rosa, Laguna, sa pagpapaunlak po nila sa amin. A very welcoming environment at kada po kami pumupunta dito, every time we go here, nafe-feel po talaga namin na tamang profesyon ang aming pinasukan, ang adhikain ng PSMBFI to secure each family ng ating mga magigiting na public safety practitioners. Muli, ako po si Kabalikat Chelo. Ako naman si Kabalikat Vic. Sabi nga nila sa Special Action Force, the PSMBFI secured ang future. Yes. Safyon, no? Pero tayo sinasabi natin, sa PSMBFI, mas sigurado, mas protektado, lahat panalo. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa ating lahat.